Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May panibagong labanan na naman sina Joanna at Ina. Magkukumpetensya na naman sila sa isang contest. Dito masusubok ang tunay na galing ng kakayahan ni Ina sa pagluluto kesa sa palpak na kakayahan ni Joanna. Abangan natin sa Shining Inheritance. Naging sikat na nga ang Shining Casserole sa tulong na rin ni Francis. Nag-imbita ng isang sikat na food vlogger, si Francis, para ma-promote ang restaurant ni Ina. Nahuli sila ni na Joanna at Q1. Parehas nagselos ang magkapatid sa nasaksihang pagiging malapit ni na Francis at Ina. Galit na galit naman si Joanna sa naging matagumpay na pag-promote ng vlogger sa mga pagkain na inihanda ni Ina para sa kanya. Hindi payag sina Lani at Joanna. May naiisip silang plano para mapabagsak ang kalaban nilang restaurant. Samantala, patuloy naman ang panunuyo at pandiligaw ni Francis kay Ina. Handa siyang maghintay kay Ina. Kahit sabihin pa ni Ina na hindi pa siya handa na pumasok sa isang relasyon dahil nakafocus siya sa pagpapatakbo ng Shining Casserole. Sinabi ni Francis na napaka-espesyal ni Ina sa kanya. Sana hayaan naman ni Ina na kahit iparamdam man lang ito ni Francis sa kanya. Huwag naman sana pati yun ay pipigilan pa ni Ina. Napangiti naman si Ina. Nagpapasalamat siya sa pagmamalasakit at pagpapahalaga sa kanya ni Francis. Sa sobrang pagkainggit naman ni Joanna, naisip nila na siraan sa mga tao ang pausbong na restaurant. Mas nakakausad na nga sa kanila ang restaurant ni Ina dahil sa magaling na paghahawak at pagpapatakbo ng operasyon ni Ina. Mas madiskarte at makamasa ang naging teknik ni Ina. Mas lamang kay Ina ang maghanda ng masasarap na pagkain na sigurado siyang babalik-balikan ng mga guests nila. Kesa sa restaurant ni Joanna na dinadamihan nga ang pagkain pero hindi naman masarap at hindi kontento ang mga guests nila. Dahil sa inggit, naisip ni na Joanna na maglagay ng mga pesteng daga sa loob ng restaurant ni na Ina. Walang kaalam-alam si Ina at mga waiters niya na may inutusan si Joanna na isang tao para makapasok sa loob ng restaurant na hindi mapaghihinalaan na sina Joanna ang may pakana. Naging matagumpay ang pagkakalat ng mga peste at isang guest ang nakapansin. Sumigaw agad siya. Narinig pa ng iba pang guest. Lahat sila natakot at nandiri sa nakita. Nataranta ang mga tao. Kaya lahat sila ay nagsipag-alisan. Nabigla si Ina sa kaguluhan na nangyari. Nagtataka ang lahat ng mga taga Shining Casserole kung paanong may nakapasok na peste sa restaurant nila. Samantalang maingat sila sa sanitation ng restaurant. Dahil sikat na nga sina Ina at ang restaurant, lalo na sa social media, mas napabilis rin ang balita ng pagkakaroon ng peste sa restaurant. At agad umaksyon ang mga otoridad na ipasara ang restaurant nila dahil labag sa isang food industry ang makitaan ng anumang makakapagpasira ng sanitation nito dahil inaalagaan ng mga otoridad ang kaligtasan at kalusugan ng mga mamimili. Pinasara na nga ang Shining Casserole. Nalungkot at umiyak si Ina dahil isa na namang pagsubok ang kinakaharap nila. Sobra siyang nasaktan. Alam agad ni Ina kung sino ang may kagagawa ng paninira sa restaurant niya. Sina Joanna. Marumi talagang makipagkompetensya sina Joanna. Hindi naman agad susuko si Ina. Babangon siya. Sanay na siya sa pang-aapi sa kanya. Kaya pinaghandaan na niya ang ganitong pangyayari. Samantala, tuwang-tuwa naman ang pamilya de la Costa sa nabalitaan nilang pagsasara ng restaurant ni Ina. Naging matagumpay ang plano nila. Agad pinuntahan ni Joanna si Ina para asarin. Sa pagkakasara ng restaurant, pinagtatawanan ni Joanna si Ina dahil sa nangyari sa kanya. Pero matapang si Ina. Gagawa rin siya ng paraan para makabawi. Natatawa lang si Joanna
dahil nagtataka siya kung papaano na naman gagawin ni Ina ito. Pero hindi rin nagtagal na patunayan ni Ina at Francis na malinis ang restaurant nila. Napatunayan nila na may isang tao na gumawa ng paninira para maisara ang restaurant nila. Nagbalik na ulit sa publiko ang pagbubukas ng Shining Casserole. Winelcome ulit sila ng tao. Samantala, magkakaroon ng contest ng mga chefs at restaurants. Inimbitahan ng namumuno ng contest sina Joanna at Ina para makasali sa contest na magaganap. Aabangan natin ang restaurant's feud. Magiging magkalaban sina Joanna at Ina. Pero nagulat si Joanna sa hamon na nagmamanage ng contest nang malaman na pati si Ina ay kasali. Alam niyang matatalo lang siya ni Ina. Napapangiti lang si Ina dahil alam niya ang kakayahan niya sa pagluluto ay mas malakas kesa sa kakayahan ni Joanna. Ayaw pumayag ni Joanna na magkalaban sila ni Ina. Patawa-tawa lang si Joanna na kesyo hindi sila magkauri ni Ina o magka-level. Pero sa loob ng dibdib niya ay kabado siya. Ininsulto ni Joanna si Ina para pantakip sa takot niya. Matapang na sinabi ni Ina, "Lalaban ako. Dahil hindi naman ako takot sa iyo, Joanna. Baka mas takot ka. Dahil ikaw, hindi ka sanay ng hindi nandadaya." Nagkatinginan sina Ina at Joanna. Matapang ang tingin ni Ina na may halong pagngiti. Halatang palaban. Alinlangan naman si Joanna dahil makakalaban niya si Ina na isang magaling. Hindi siya kampante dahil nakaasa lang naman siya palagi sa mga tao sa paligid niya. Ito ang panlaban ni Ina kay Joanna, ang pagngiti para ipamukha kay Joanna na hindi siya natatakot sa mga susunod na gagawin ni Joanna. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Shining Inheritance. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.